Okay, so magandang hapon. Ngayon ay August 29, mga 3:30, magti 3:30 PM. So dito tayo sa ating taniman. At ito yung may mga trips, syempre may mga trips tulad ng sabi ko sa inyo. Pero una natin ginawa is yung gupitin, yung may mga damage ng trips. Pero nakita ko na hindi yun talaga yung pinaka magko-control kasi dumami pa rin naman sila. Ang pinaka nag-control ay yung twice or thrice na binibisita ko to taniman natin. So, umaga, mga alas 8 or alas 9, then tanghali, mga 11:30 or 1 PM or 12 yan. Then hapon, ngayong oras, mga 3:30 to 4 PM. So, anong ginagawa ko? So, hindi muna ako lumalapit kasi ang routine ko ay lumapit muna dito. So, since itong una natin lalapit, lumapit muna dito. I-check kung may mga trips na lumabas kasi tulad nito, saan ba yung may damage? Alam ko meron may damage dito eh. Hanapin lang natin. Pero yan, tinitingnan ko kung nakalipat na yung trips dito. Pero 2 days ago, may nakita na akong isang damage. Pero alam ko ngayon, tatlong head na rin yata may damage eh. Ito ay damage ng red mites. Ito ang damage ng hindi sure kung trips to eh, pero parang trips. Ayan, may damage ng trips. So meron na, pero hindi pa marami. Pero syempre, inaasahan mo, dadami din yan. Pero yun nga, so, ang ginawa ko, kaysa gupitin ko yung damage na leaf, ay hinahayaan ko lang sila, pero minomonitor ko sila araw-araw. Up until na mailipat natin yung batch natin lahat dun muna sa kabila, habang pinapagpahinga muna natin sila dito. So, alam ko dito may na-damage eh. Wait lang Sa mabanda yan. Alam ko ito. Ay no, kita naman 'di ba? May damage ng trips. Yan. Yan yung ganyan yung itsura ng damage ng trips. So napatay ko na yun nandito eh. So yun na lang tinitingnan ko. Sa halos araw-araw kong pag-check sa kanila, medyo naging expert ka na sa pagtingin ng trips. Sobrang liliit lang talaga nila, sobrang liliit. Yellowish pa sila, parang yellow-green. Then, sobrang maladulo ng karayom yung liit nila. Pero habang tumatagal, kunyari, hindi mo siya napatay after 2-3 days, medyo malaki na siya. So, makikita mo sila magre-resurface. Madalas makita mo sila, kunyari, may konting damage yan, yung ganyan, yung medyo, parang yan, nagiging transparent. Makita mo sila dyan, may maliit na guhit na yellow-green. Yan. So, ang gawin mo lang is, patayin mo lang silang ganyan. And minsan, tumatalon sila dyan. Pag tumatalon, sobrang liit pa rin. Pero mapapansin mo na yun pag nasanay ka na sa kanila. So, ngayon kasi talaga, ayaw kong mag-spray ng kahit ano, organic or non-organic. Ayaw ko. Yun na yung pinag-decidean ko sa sarili ko na hindi tayo mag-spray ng kahit ano. Siguro pag sobrang dami na, pabaguhin na natin yung setup. Pero ngayon, manageable pa naman yung 90 pieces. Manageable pa yan. Siguro kada visit ko dito, gumugugol ako ng 10 to 20 minutes. And that's it. So, check ko lang kung may mga bagong damage. At pag nakakita ako ng trip, syempre, titirisin natin. Ganun lang. So, ngayon, hindi mo na pupunta doon kasi medyo mabusisi talaga. Pero mapapansin mo, nagkakaroon talaga ng damage sila. Pero hindi siya yung, kasi pag hinayaan mo silang lumaki lang ng lumaki at dumami ng dumami, ay nako. Kahit ganito kalaya yung camera, makikita mo yung damage. Pero ngayon, napansin ko, hindi naman siya gaano naging severe. Yun. Doon sa kabila, okay pa rin. So, nag-harvest pa rin tayo doon. And ang maganda doon sa kabila, ang ginagawa ko pala, visit muna ako sa kabila, harvest ako, then after ko mag-harvest, dali ko kay Kuya Jojo, after nun, tsaka ako pupunta dito.
Then, una ko i-visit is itong maliliit. Then, after nyan, pupunta ako doon. Pagkatapos ko doon, hindi na ako babalik dito. Kung babalik man ako, dito ako sa gilid dumadaan. Yan. May mga dumi kasi ng aso, kaya ayaw kong pampakin. Dito ako sa gilid dumadaan yan. Dito ako sa gilid dumadaan. Medyo malayo dito sa ating taniman. Para at least, hindi tayo dumidikit. Or, yan. Hindi ko rin alam kung paano nakapunta yung trips dyan kasi maliit lang sila, pwedeng nahangin or posibleng kumapit sa akin tapos pumunta ako dyan. So, yun. So, ito naman, dapat talaga, kaya ko na mag-transfer nung Thursday pa lang or Wednesday, kaya ko na mag-transfer. Pero dahil nga nung nakapansin ko may trips dyan, sabi ko, pigilan ko muna at least siguro mga Sunday na tayo mag-transfer dito. Pero naka-ready na sila. Wala pa lang tubig kasi siguro mga kung Sunday ako maglilipat, mga Saturday, tsaka ko pa lang sila lalagyan tubig at saka titimplahan ko after 2 hours. So ngayon, ang patungan lang nila ay yung soft drinks container. Ayan, soft drinks container. So yung takip nitong dalawa, yung dati, ang takip nila is ito. Ayun pala yun. Yung ating mga styroboard. Pero dahil nga dun sa naging result nung last time or 2 times na mas maraming namamatay, so ang gagawin natin is ganito na. Yung nasa baba, ayos na naman. Iakit ko na lang. Nagawa ko na siya. And medyo bumilis din ako sa paggawa. So kumbaga nagkakaroon na tayo ng sistema sa pagbutas niyan. So yung butas, katulad nung ito, nung mga iba natin is 1 inch yung butas o yung piso, ay 5 piso. Yung butas. Tapos yung outer na butas, yung pampalaki, ito, yung pampalubog na to, ay nagkaroon na rin akong standard na size, which is 2 inch. 2 inches. Yan, 2 inches. So, para medyo pantay yung pagkakabilog. Ayan lang. Kasi dati parang freehand lang eh. Tansya-tansyahan na lang yung pagbubutas. Ngayon 2 inch. So, depende kung lalakihan ko pa na 2.5 inch. Ayun. So, after nyan, yung next na transfer natin, kasi diba dati usually itong batch na to 2 piraso lang. Tapos next batch 2 box ulit. So, 30 pieces. Eh, ginawa na natin 4 boxes. Then, susunod natin 4 boxes. Sa kabila yun. So, yun yung kailangan kong habulin na makagawa ako ng 2 taniman na magkikater sa 4 na box. So, ito yung 3 box natin. Medyo lumulundo ba? Mukhang hindi naman. Mukhang kaya naman. Pero siguro, susunod, lagyan pa rin natin ng bakal dito sa pinakagitna. Para lang dito naman yan. Para lang dito yung setup na yan. Para lang mag-support. Ano lang yan din, temporary pa rin yan or i-improve pa natin yan later on. So, ayan. So, shinare ko lang sa inyo yung naging experience natin sa trips at yung ginagawa ko. So, bubuksan ko lang. So, magdidilig siya ng kaunti. Pinapatay ko yan pag nag-start na mag-drip dyan kasi sobra, parang oversaturated na yung lupa dyan or medyo mabuhangin kasing iba. Ayan. Pag oversaturated na, ayan. Tapos yung sa kabila, hindi kasi umaabot dun yung yung drip ko eh. Hindi ko pa naayos. Ito. Ayan na. Hindi kasi umaabot pa dun sa kabila eh. Doon. Hanggang dito lang sa half. So, manual ko pa dinidiligan yung kabila. Ayan. So, marami pa rin. So, ito ang ginawa ko dito. Parang pinatay ko lang muna yung yung ilalim. Ayan o. Diba dati tawag dito? Damo. Pinatay ko lang. Ayan o. Pinatay ko lang. Ayan. Pinapatay ko pa. Then, inisip ko pa kung anong gagawin ko kasi malamang imamulching natin. Tapos ito, itong lettuce na to, sisirain din natin yan. Tapos, gagawin ng pataba dyan. Tapos susunod, mulching. Tapos, ayun, doon na lang natin tataniman. Doon na lang natin isipin ko ng pwedeng gawin. So, ito yung mga natin. Amaranth. Tapos, yun, tumutubo naman yung iba doon. Ewan ko lang kung lalaki So, tingnan na lang natin. Hindi ko na minonitor na masyado kasi parang extra na lang to. Itong amaranth or spinach natin. Extra na lang to sa atin. Yan. Nag-harvest ako nung nakaraan. Mag-harvest siguro ulit ako after a few days. So, yun lang. Ewan ko kung may napulot kayong aral ba dun sa Pero yun nga, parang yung naging problema natin sa trips, ginawa kong way para pag-aralan pa yung trips. So,
Madalas nakakapatay ako ng trips mga ano yan. Mostly tanghali tsaka hapon. Pero mas madami sa hapon yung ngayon. Wag lang kayo mag-check ng mga alas 5 kasi medyo madilim na, masakit na sa mata. Mahihirapan kang makita kung may trips ba o hindi. Yan. Kasi ayaw ko pa muna lumapit doon kasi mamaya baka lalapit pa ako dito. Yan, kasi papatayin ko pa yon. So baka may kumapit na trip sa akin, tumalon dyan. Lalo tayong bulilyaso. So ito lang na nabanggit nyo, nilagyan ko na lang ng kulambo para at least ma-prevent yung spread nila papunta dito. Kasi ang harvest pa natin yan, 2 weeks pa. Oo, 2 weeks. Kasi yung harvest natin today is yung nandun sa 1/3, which is paubos na rin. Pero baka umabot pa yun hanggang Monday or Tuesday, mga ganon. Then, ang next natin is yun dun sa bago nating setup na kailangan pa ng improvement. Yung 1.2 meters ang sukat. So, gagawin na lang natin 1 meter yon sa susunod. Pero ngayon, 1.2 meter siya. At okay naman. Hindi ganun kaganda ang tubo. Hindi ko sure kung dahil dun sa plastic. Kasi, nabanggit ko naman sa inyo, hindi yun yung UV plastic na nabili ko dati. Hindi ganun yung quality. So, possible, nakakatagos yung UV rays. Kaya siguro medyo, ewan ko, titingnan ko. Mag-video tayo doon. Nag-video na rin tayo doon, pero makikita nyo na pag malapit ang harvest. At makikita ko rin kung okay ba siya, or kung ano man. Pero kasi, medyo sablay tayo doon. Kasi nga yung sukat nung PVC pipe na pinagkakapitan ng plastic ay nasa 1 meter lang. So, medyo kapos. Kaya medyo nababasa yung ating tanim doon. So, yan. Pero ito lang, pakita ko lang sa inyo. Ito, mapansin nyo to, ito itong mga lettuce na to, nakapaling doon. Kasi doon banda yung araw eh. Yan. Yun lang. Then the rest, okay naman. So, yun, makita natin yung unang result dito. Tapos yung result din dito, kung magiging okay pa. Tapos yung dito, kasi yun, lalagyan natin hydrogen peroxide, katulad ng ginawa natin dito. Tsaka dito, which is ito yung master blend, ito yung Kiss solution, yung 4. Itong dalawa lang master blend, kasi yun lang inabot. So yung makita nyo, nagdi-drip na siya, oh, kasi saturated na yung ano doon, tubig. So papatayin ko na dito sa kabila. So since napatay ko na to, pwede ko na siguro ipakita sa inyo yung, tingnan natin kung may makita tayong trips dito. Pero I doubt makikita nyo yun sa camera eh. So, paano ginagawa ko pala? Ayan, iniisa-isa ko yan. Nakita ko dun eh. Pero itim siya. Mukhang hindi naman siya trips. Pero, yan. Kasi may mga damage na yun ng trips, oh, yung ilalim. Hindi lang masyadong kita. Hindi makafocus yung ano. Pero, so, paano? Paano ginagawa ko? Ganito lang. Siyempre, observe. Eh, mapansin nyo may mga damage na ng trips yan, no? May mga silver part na dito, di ba? Yan, dinitiris ko lang ganyan. Although kasi wala man ako makita kasi sa sobrang liit pa nila. Baka, alam mo na, baka meron. Pero minsan may nakikita ako eh. Yan, minsan mararamdaman mo rin na may napatay ka pala. Sobrang nipis. Yan. So, ganun lang. Wag masyadong madiin na madadamage mo yung dahon. Parang hinahaplos mo lang siya na may konting diin lang para lang mapisa yung insekto kung meron man. Gusto ko sana makakita kayo eh, kaso i-google nyo na lang. Kasi pag nakakita ako ng ito meron. Hindi ko sure kung kita talaga eh, pero meron dyan. Ayun, no? Kasi meron kanina dito, dyan, sa dulo ng daliri ko, ng kuko ko. May maliit na yellow, green, or medyo orange na nga siya. Palagay ko tripsion. So, sa palagay ko lang nga. Pero yun. So, sobrang liit niya. Yun talaga siya makikita sa sa video. So, yan. Pero mapansin nyo, ayan, yan yung damage niya. Damage ng trips. Ayan, damage ng trips. Ayan, ito meron dito. Maliit pa.
Yan, meron dito. So, yun lang yung ginagawa ko. Control lang. Kinokontrol lang natin sila. Not necessarily na napapatay natin silang lahat. Minimize lang natin yung damage na kaya nilang gawin over time. And palagi ko naman nakakatulong kasi nababawasan naman eh. Ito meron dito. Ayan. Yun nga, pag nagtagal-tagal na inobserve nyo sila, pinag-aralan nyo talaga sila, magagawa nyo rin eh. Parang benefit na rin sa inyo na alam nyo siyang i-identify. Pero syempre, hindi ito yung pinaka-effective way of fighting trips. Pero kasi ayoko mag-spray eh. So, yun. Tulad na nabanggit ko sa inyo, isang magandang diskarte talaga. Kasi 'di ba dati nagkaroon tayo ng trips dito. Nagkaroon tayo ng trips dito. Nung malalaki pa, 'di ba? Nasabi ko sa may mga trips. Pero ang ginawa ko, pinush ko pa rin, parang may mga adult pa dito na lettuce. Pero pinush ko pa rin na i-transfer tong batch na to. Kasi nga, na siya eh. Parang 18 days old na siya. Pinush ko pa rin. Although konti na lang yung lettuce dito nun, parang 6 na piraso na lang yata. Or yung bandan doon na lang yung natitira. Mabilis pa rin siya nagkaroon ng trips. So, ang best way talaga, kung kunyari ito, may damage siyang trips, ma-harvest mo agad lahat sila. Tapos siguro mga 3 days, wag ka muna magtanim or maglipat bago ka maglagay ulit ng panibagong batch. Yun yung nakikita kong best way. Yun lang. So, siguro dito, kung i-maximize natin yung space, 2 batches lang tayo dito. So, kung 2 batches, ito lang, siyam. Tapos, siyam ulit. Siyam tas 6. Basta, 2 batch lang dito. Kasi ngayon dito, ang batch 3 eh. So, itong batch na to, tas yung ita-transfer ko pa, it's either sa linggo or sa Sabado. Or, yun, sa bukas or sa linggo. Ayun lang. So, hindi ko lang alam kung nakatulong ba sa inyo yun. Pero yun, tatapusin ko lang yung pagtitiris ng mga trips na makikita ko dito. And that's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.